Nag-resign man, hindi pa rin lusot si Congressman Martin Romualdez sa investigasyon sa flood control projects. Nag-meeting daw si Pangulong Marcos at ang kanyang pinsan bago ang formal na anunsyo ng resignation. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bago pa man ang pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker, kinumpirma na ng Malacanang na nag-usap sila kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung anong pinag-usapan, hindi na idinetalye. Kagabi, nakita nang inilalabas sa opisina ni Romualdez ang ilan niyang gamit. Giit ng palasyo, mag-resign man o hindi si Romualdez, walang sasantuhin ang administrasyon sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Matatandaan na binanggit ng kontraktor na si Curly Discaya ang pangalan ni Romualdez. Ang House Speaker daw kasi ang madalas banggitin ng mga nakakatransaksyon politiko ni Curly. Ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Pero si Vice President Sara Duterte, binanatan si Pangulong Marcos. Makupad daw ang aksyon. Hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Sagot ng palasyo, hindi EJK style ang estilo ni PBBM. Dumadaan daw ang lahat sa tamang proseso. Hindi po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap. Kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Hindi rin nagustuhan ng Malacanang ang hirit ni VP Sara na ipa-lifestyle check ang mga kongresista. Giit pa ng palasyo, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga noong 2017 nagsabing marami siyang ninakaw pero naubos na. Depensa noon ng spokesperson ni Duterte, biro lang daw ito. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Kasabay nito, inanunsyo ng palasyo na nirepaso na ang 2026 budget ng DPWH. Tinanggal ang lahat ng locally funded flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.